inaprubahan na po ni President Marcos Jr. itong 105.7 billion public-private partnership na layong tugunan po yung kakulangan natin sa classroom sa bansa. So ang sinasabi nila, 165,000 daw na mga silid-aralan ang posibleng maitayo. Is this good news or is this another pangako? Bakit public-private partnership? Well, hindi kaya ng gobyerno. Oo, kaya public-private partnership. Paano kikita ang private partner dyan? Yan ang kailangan nating mas malaman pa. How does it work? Totoo, magandang tanong yan. Totoo yan. Yan din ang iniisip ko. Kapag itong mga classroom na ito ay naitayo na, imposible namang hindi sila kumita dahil mga negosyante ito. Pribadong sektor po ito. So kagaya ng PPP natin, halimbawa sa airport and even po sa ating mga expressway noon, di ba meron tayong mga public-private partnership. So paano din dito ngayon? Ano to? May entrance yung mga papasok sa eskwela? Yung grupo na nagkaso sa amin, kinasuhan mismo ng Republika ng Pilipinas about terrorism. 'Di ba? Nakaupo naman sila. Yung Gabriela nga, talo, pinaupo pa. Yung ACT teachers nga, na-convict na yung congresswoman nila. Pagdadala ng mga kabataan sa NPA area, na-convict na ha. Pinaupo pa rin, 'di ba? Kaya nga masabi natin, hindi na kailangan kasuhan eh. Nandun na yung kaso, pending na po yung mga kaso. Hindi lang ina-actionan ng COMELEC. At doon sa sinasabi ng ng magulang na napatayan ng anak, tama po yan. Kasalanan po talaga ng Kabataan Party List yan. At napaka-ipokrito ng Kabataan Party List para sila po yung manawagan ng hustisya ngayon. Guys, dami hong mga balita. Yun nga lang, ang iba hong mga balita as always ay medyo mga balita pong problema pero yun nga po, alam natin eventually po sana nga magkaroon po ito ng kalutasan kung tayo po'y hindi bibitiw sa mga usaping pambayan na ito. Ang aking tanong kanina kay Baby Girl, ano ba ang iyong magandang balitang maihahatid ngayon sa amin, Baby Girl? Naku, nahirapan ako sa paghanap na yan, ha? Pero what's siguro, good magandang balita. Hindi ko sure kung magandang balita ba ito o nagpapapogi lang talaga siya. Kasi sinasabi kahapon ni DILG Secretary John Vic Remulla, kapag hindi sumunod ang mga epal na politiko dun sa pagbabawal na sa pamimigay ng ayuda, sila daw ay posibleng humarap sa suspension, administrative at pwede rin daw criminal charges. Yun ang sabi ng ating DILG Secretary. Okay. Good news ba yon? Well, pangako. Oo. Ito ba'y good news or another pangako na posibleng mapako? O baka ito, magandang balita ito magandang balita? Dahil nga inaprubahan na po ni President Marcos Jr. itong 105.7 billion public-private partnership na layong tugunan po yung kakulangan natin sa classroom sa bansa. So ang sinasabi nila, 165,000 daw na mga silid-aralan ang posibleng maitayo. Is this good news or is this another pangako? Bakit public-private partnership? Well, hindi kaya ng gobyerno. Oo, kaya public-private partnership. Paano kikita ang private partner dyan? Yan ang kailangan nating mas malaman pa. How does it work? Totoo, magandang tanong yan. Totoo yan. Yan din ang iniisip ko. Kapag itong mga classroom na ito ay naitayo na, imposible namang hindi sila kumita dahil mga negosyante ito. Pribadong sektor po ito. So kagaya ng PPP natin, halimbawa sa airport and even po sa ating mga expressway noon, di ba meron tayong mga public-private partnership. So paano din dito ngayon? Ano to? May entrance yung mga papasok sa eskwela? Di ba kasi, tama, paano nga? Tataas ba ang mga libro o sasagutin ba ulit ito ng gobyerno? Kumbaga mag-aalat ulit sila ng budget na imbis na ipasan yan ng ating mga estudyante at mga magulang, sila na ulit. Parang 20 pesos per kilo na bigas lang, baby. Oo. Pero wag naman sanang may entrance yung mga estudyante. No? Maganda nga yung classrooms. Pero bago pumasok, 10 pesos per student muna kasi mas maganda na ang classrooms ngayon. Pero wag kayong mag-alala. Alam niyo naman ang gobyerno natin, laging nakakahanap ng paraan para sila ay maging Superman at pogi sa paningin ng lahat. Sige, so magandang tanongin dyan itong si Trial Hib. Wala na si Trial na DepEd. Si Sani Angara. Secretary Sani Angara. Sige, ano gusto mo itanong sa kanya? Hindi nga, bakit public-private partnership nga? Hindi ba? Kasi hindi na ho kaya ng DPWH. Akala ko ba ito'y pauubayan na sa mga LGUs? Hindi na tuloy. Oo. Parang mas tiwala sila sa private firms kaysa sa LGUs. Hindi nga. So, ano ho ito? Ang contractors po nito, mga pribado na talaga, as in, ano ho ang setup dito? Ano ho ang deal dito? Siguro maganda hong tanungin natin
lang po itong kinauukulan at magpaliwanag kasi nga po malaki-laking halaga ito. Mamaya sa ating pong pagkatapos po ng ating The Daily Brad sa ating talakayan, may mga pupuntahan po tayo mga isyong pambayan na palagay ko rin po dapat yung malaman. Halimbawa nga itong ako'y nagagala kahapon kasi si Sec Vince na amin pong kinontak this morning ay nasa Mindanao daw, no? Meron siyang pupuntahan napaka-importanteng proyekto doon. Kasi nga gusto ko siyang tanungin dito sa kanyang pag-i-inspeksyon kahapon. Kaya pala kahapon medyo nagsikip yung traffic sa may bandang Philippine Children's Medical Center. At dahil dumalaw doon kasi magkakatabi po yan na ospital eh. Yan dyan po yung Lung Center, yung NKTA po sa likod. At ito nga pong Philippine Children's Medical Center na binalak noon ng gobyerno na alisin dyan. Sa totoo lang, panahon po ni Pangulong Aquino, si Secretary Ona, siya ho ang dati nagbalak na yung lupa dyan ay isa pribado kasi nga prime lot yan eh. Balak kong tayuan yata ng condominium at mall na naman. Hindi natuloy yon. Praise God. May tinatayo dyan na building na araw-araw kong dinadaanan at sabi ko nga, kailan kaya matatapos ito? Yung building na iyon. Pinuntahan daw po. At mismo si Sec Vince nagsasabi na 10 taon na yata ito hindi pa natatapos. Pag-uusapan natin yan mamaya po. Para lang ho natin maintindihan nga. Ito pong mga binabanggit at pinapangako ngayon ng gobyerno na sila daw po ay maniniguro na tapusin itong mga proyektong hindi matapos-tapos. Okay, sige po, mamaya na po yan. Kahapon alam mo yun, may mga paraparamdam. So inuunahan mo na siya. Hanggang kagabi, medyo nagpaparamdam talaga. Ay inunahan ko na rin siya ng tulog. At ng pahinga. Hindi. At saka kinakailangan mo ng unahan ng inom ng paracetamol para hindi ito matuloy kasi otherwise pag hindi tayo nakareport sa trabaho, bawas sweldo. Mabuti ho naman itong mga nakabakasyon ngayon kahit na po ilang araw o hindi na pumasok, tuloy ang sweldo. Naman, January 26 pa nilang back. Sana all Okay, asa na ba ako? Sige po, so mamaya tutunghayan natin yan. And mamaya din po, no, kasi nga gusto ho namin itong ibuelo sa ating pong panahon na medyo gising na po sila. Yan ang atin. Itong DENR, nagparamdam yung secretary. Sino ba ang secretary ngayon ng DENR? DENR Secretary Si Rafael Lotilla. Si Popo, ang tawag sa kanya, si Popo Lotilla. May nagparamdam. Magmula po nangyari itong trahedyang ito, Thursday po nangyari ito. Thursday. Bago po maghapon, nangyari itong trahedya. Nagparamdam siya kahapon lang at may statement siya. Meron palang sekretary ng DENR. Di ba? Baka naman lugi kayo sa sweldo nyo at saka sa mga perks na nakukuha ninyo. Kayo naman, busy lang. Sa mga board na inuupuan ninyo bilang DENR Secretary. Nakakahiya. Baka istorbo itong trahedyang ito sa inyo, Secretary. Naglabas na nga ng statement Sige, pwede bang basahin mo yung statement niya? Ito nga po mga kapatid, ang official statement ng DENR on the Binalio landfill incident na inilabas po nila January 12. Matatandaan nga po, ito sinasabi ng aking partner na January 8 po naganap itong trahedya dyan sa Cebu. Sabi po ng DENR, the DENR extends its deepest sympathies to the families affected by the Binalio landfill incident. We are committed to a thorough and impartial investigation to determine the causes of the tragedy and the accountability of all responsible parties. After the January 9 site inspection, the DENR EMB Region 7 issued an immediate cease and desist order to Prime Integrated Waste Solutions Incorporated under EMB MC 2007-002, halting landfill operations except for rescue, retrieval, and cleanup activities. The company has been called to a technical conference to establish facts and submit a compliance plan within 90 days. The DENR is closely coordinating with concerned LGUs in line with their mandates under RA 9003 and the local government code, including waste collection, disposal, facility monitoring, and the submission of a 10-year solid waste management plan. We are working with them to review oversight measures and ensure full compliance. The DENR remains committed to transparency, due process, and collaboration with LGUs, communities, and stakeholders. Our priority is public safety, environmental protection, and long-term solutions to prevent similar incidents. Okay, so para bagang sinasabi ng Secretary ng DENR, wala ko ditong pananagutan. Yan, parang sinasabi ho nila na sandali lang nangyari ang trahedyan yan. So ngayon, natuto na tayo at gagawa na kami ng kaukulang mga aksyon para ito'y hindi na maulit. With all due respect, Secretary Lotilla. Alam po namin na kayo po'y kauupo lang dyan, sa DENR na yan. Pero
sino ho ba ang nakaupo dito po sa tinagurian na Solid Waste Management Commission? Kasi may commission po dyan, mga kapatid. Mamaya ipapaliwanag din po natin itong batas na ito. At iisa-isahin po natin yung kanilang responsibilidad. Kung ginawa lamang nila ang kanilang trabaho dyan, hindi mangyayari itong trahedyang ito. Sorry po, mawalang galang lang po mga kapatid ha. Kasi nga, lagi po nalang ganito ang nangyayari after the fact. Di ba nangyari na yan? So eto ho na naman tayo. Nangyari na po ito dati, maging doon nga sa Baguio City, sinasabi mga kapatid, gumuho yung dump site doon, meron din po mga natabunan, meron din po mga naperwisyo, pero magmula noon hanggang ngayon, hindi pa rin po natututo. So gusto ko lang pong i-remind ito po si Secretary Lotilia, Sec, meron ho kayo ditong pananagutan ng inyong kagawaran. Dahil po dito po hindi maitatanggi, klarong-klaro na po, may nagpabaya. At kasama po dyan, klaro po ito ang Department of Environment and Natural Resources. Yan po yung hayagan kong sinasabi. Responsable ang inyong kagawaran sa trahedyang ito. At hindi kayo maaaring maghugas ng kamay. Yan nga po ang maagang edisyon natin ng ating birahe for today's video, mga kapatid. Ituloy mo pa, baby. Ako naman Sinasabi ko lang ng- Tama yun, Mama, klaro. ano ang Oo, basis ko? actually, totoo yan. Tama yung sinasabi Anong mo. basis ko dito? Mamaya po, meron tayong basis dito. Hindi ito pag-aakusa lamang o paninisi po ng walang basihan. May basihan po ito. Opo. At hindi po lamang sila. Marami-rami po ang mga taong dapat po dito ay managot din kung talagang seryoso po ang gobyerno na hindi na nga ito mauulit pa. Okay? Sige. So meantime, good morning sa mga bumbero. Oo nga, si DILG mismo nagsabi, no? Pero matagal na talaga na modus yan eh. I'm sure alam yan ng mga kapatid natin, hindi ba? Oo. Yung fire extinguisher? Oo, matagal na. Noong pa man, mapapakapit ka na lang sa presyo ng fire extinguisher talaga. At hindi aaprobahan pag hindi sa kanila bumili. Di ba ganon? Matagal ng racket at Oo. inireklamo ng mga negosyante, kahit na maliliit na negosyante, hindi ka makakakuha ng fire clearance. Yun na nga. Ultimo ho, maliit lang na renovation sa bahay Yun mo. nga. Hihingian ka pa rin ng fire clearance. Sabi ko nga doon sa City Hall subukan yung kotongan ako dyan. Siyempre, hindi ka naman nila Subukan kututukan. yung pahirapan kami dyan. Takot lang nila. Napakasimpleng bagay na Oo, iyan. tama naman. Doon pa lang sa plano direct. Magsusumiti ka pa lang ng plano para sa iyong construction. Bahay man yan, building man yan, kinakailangan na ng approval ng Bureau of Fire Protection. Doon pa lang. Okay. So doon pa lang, pwedeng ipitin yon doon sa kanilang approval. Pangalawa, kapag ikay mag-o-okupa na sa pinatayo mo, kailangan mo ng occupancy permit. Hindi ka mabibigyan nun kung wala kang clearance mula sa Bureau of Fire Protection. At hihingian ka nitong mga requirements sila. Isa yan sa mga sinasabi nga na matagal ng usapin ng korupsyon. Alam mo, natanong ko yan eh. Sabi ko, di ba naayos na natin nung ito yung dito sa bahay? Sabi ko, di ba naayos na natin yan bago pa itayo? Bakit bago tayo lumipat? Tayo naman nakatira, kailangan ba ng occupancy permit? Yes. Natanong ko yun. Yes. At may bayad ulit, May di bayad ba? ulit, okay. At i-inspectionin nila. Titignan maigi yung bahay kung nakasunod nga ba Tama sa fire naman, compliance. tama Naman. naman. Kami po ay kaisa ninyo na dapat lahat, mapa simpleng bahay man yan o kung building man ang itatayo no, for businesses, dapat talagang yung safety din ng mga titira dyan o kaya'y magtatrabaho dyan, isinasaalang-alang natin. Pero alam naman na yan ng mga tao din na na-experience na. Okay, so Diba? tama po, walang question, Walang question sa doon. adhikain po ng safety. Oo. Pero yung red tape, no, yung pahirap. Anyway, isa po lamang yan sa mga issue nga. Pero doon ako nagtataka din sa fire trucks na ito. Na sinasabi ni Sec. Remulla na may patong na naman sa presyuhan po ng procurement ng mga fire trucks. Alam mo, mula noon, hindi pa rin naaalis yan. Well, siguro ngayon, baka maalis na. Opo. Mag-rewind tayo. 6:28 ng ating oras. Minsan pa po kaming gumawa ng dokumentaryo dito sa mga binili ng mga fire trucks panahon ni Noynoy Aquino. Si Mar Rojas po ang DILG Secretary noon. Opo. Tama. Anyway, wala naman siya kinalaman doon po sa ano. Pero siya ang DILG Secretary. May issue na noon ng kanilang binili na mga overpriced na, substandard pa na mga fire trucks. At yung mga bumbero mismo na end user nagreklamo. Kasi yung mga bomba noong pong fire trucks, hindi nga gumagana, hindi pa dineliver, hindi pa nga ginagamit si Rana. May issue na yan dati. Alright? Sige. At naging issue yan before. Balikan po ninyo. Yung mga fire trucks
na pinarada po nila diyan sa Quezon Circle, and then meron silang seremonya ng inauguration nito. Ginawan namin ng report yun, masinsinan po, bumiyahe kami ng mga lalawigan at may reklamo mga bumbero doon. Okay, fast forward tayo, panahon ni Digong. Kung inyong maaalala, yung kanyang unang DILG Secretary, sinibak agad. Bakit? I-google ninyo, ano ang issue? Bakit siya sinibak kaagad? May issue rin po at aligasyon ng katiwalian sa procurement ng mga fire trucks. Aligasyon din po iyon. Wala na hong nangyaring investigasyon doon, pero agad siyang inalis. Fire trucks pa din. Ngayon, fire trucks pa din? Talaga naman! Di ba? Yung mga problema noon, Okay, yun pa rin ang sige. problema ngayon. Pero siguro okay na rin. Kasi kung na-resolve lahat yun, wala na tayong pag-uusapan ngayon. Pero ganun ikot-ikot lang talaga yung problema sa Anyway, gobyerno. sorry po. Oo, tama pero naman. Para lang ho natin po ipaalala ang lahat ng ito. Kasi nga, yun nga po, pero ngayon, di ba, ito ho, yung Hindi pa rin pinakamalaki. nare-resolba. Yung pong abogado nitong si Alcantara, abay, nagparamdam na rin. Yes. Magmula po ng Sabado, Linggo, Lunes, Martes, 4 na araw. Tsaka nagparamdam. Uy, wala kaming recantation. Ayan, mamaya din po. Very interesting po ito. Bottom line mga kapatid, po, sa isyong ito, please, alam po namin na minsan napapagod ka na sa ganitong uri ng mga balita, pero paano na ito? Huwag na natin pansinin, huwag natin pag-usapan. Anong atin, di ba? Puri-purihin natin si At isa po sa mga estudyante ang nasawi. At isang estudyante naman po na nagngangalang, o isang kabataan naman na nagngangalang Chantal Anicoche ang nahuli po ng kasundaluhan. Ano po ba ang inyong masasabi dito? Unang-una po, ang masabi natin dyan, napakinggan natin yung isang magulang na nagsasalita. Galit na galit siya sa Kabataan Party List kasi nananawagan daw ng hustisya yung Kabataan Party List. Ang sabi mismo nitong magulang, ang nagdala sa kanyang anak sa bundok, sa kapahamakan, ay yung mismong Kabataan Party List. Tapos ngayong namatay yung anak niya, ang nananawagan ng hustisya, yung nagsama sa kanyang anak sa bundok. Kaya doon po makita ng taong bayan na talagang itong Kabataan Party List ang may kaugnayan sa New People's Army. Dahil dinala ang kanyang anak sa NPA area, napatay bilang NPA, tapos ngayon nananawagan yung Kabataan Party List ng hustisya. Kitang-kita doon sa galit ng ina kung sino talaga ang nagpapahamak sa ating mga kabataan. Pangalawa, dito naman kay Chantal yata yung pangalan na nito, natagpuan sa bundok, natagpuan sa NPA area. Halos mabaliw-baliw na. Buti na lang ang ating mga tropa ng gobyerno, mababait, na videohan siya, dinala siya sa ospital, pinakain, at ayaw na nga umalis doon ng bata eh. Pero itong mga makakaliwang grupo, nananawagan pa na surface Chantal, na parang akala mo, gobyerno pa mga ng Pilipinas ang nangidnap. Ito nga ang NPA nahuli na nga mismo sa akto. So masabi po natin dyan, bakit ang COMELEC hindi inaaksyonan itong mga party list na ito? Ang Kabataan Party List, ang Gabriela Party List ay may kaso sa COMELEC, kinasuhan sila ng gobyerno ng Pilipinas dahil sa pagkakaroon ng mga teroristang miyembro. Hanggang ngayon, di naman inaaksyonan ng COMELEC. Pinaupo pa nga ang Gabriela Party List kahit talo eh. Pero ang inyong Duterte Youth Party List, kahit ibinoto ng milyong-milyong Pilipino, kinasuhan lang ng mga makakaliwang party list na ito, inaksyonan agad ng COMELEC, tinanggal agad kahit nanalo ng 3 seats sa Kongreso. Pero tayo, na ang kanilang grupo, Gabriela Party List at Kabataan Party List, kinasuhan mismo ng gobyerno, nakapending lang ng kalahating dekada yung kaso, hanggang ngayon gumagawa ng terorismo, hindi naman natatanggal sa ating Kongreso. Pinopondohan pa ng Pilipino tuloy. Opo. At Chairman, ang ilan lamang po ito sa mga kabataan na nahuli at yun nga ay naitalang nasawi. Pero marami pa ang nakikita po ninyong posibleng mga kabataan ang nadyan ngayon sa Mindoro na nirecruit ng makakaliwang grupo. Marami pa yan sir. Alam niyo kung bakit? Nung panahon po ni Pangulong Rodrigo Duterte, nagkaroon ng NTF-ELCAC at tayo sa National Youth Commission noon ay naging parte ng NTF-ELCAC. Mula 89 guerrilla fronts, pag-upo ni Pangulong Duterte, pag-alis niya, pipito na lang. Sobrang hina na ng NPA nung pag-alis ni Pangulong Duterte. Kaya lang, ngayong administrasyon na ito, naisip pa na magkaroon ng peace talk sa NPA. At syempre, humina na yung laban sa mga NPA. Kaya nakapag-recruit uli. Ang mga NPA naka-replenish ng ranks nila.
Kaya ito, nahuhuli natin mga kabataan sa bundok bilang teroristang NPA. Buti, nandyan pa ang ating mga pulis at sundalo at tumutulong sa atin. At nandito ang SMNI, pinapakita ang katotohanan patungkol sa mga bagay na ito, truth that matters patungkol sa NPA. Kaya nandito pa ang laban sa teroristang NPA. Pero kung hindi natin papaigtingin lalo, ayan, nandyan ang mga kabataan natin, nabobola, nare-recruit, napapatay, at nandyan, napupunta sa bundok bilang teroristang NPA. Opo. Ang Occidental Mindoro ba, Chairman, kung meron po kayong ideya, ano pong meron na dito? Ito'y mahalagang lugar ba para sa mga makakaliwang grupo? Yes po, historically, ang Mindoro, mabundok na area, dyan po ang nagre-recruit dyan ng NPA. Kasi pagtawid mo ng Mindoro, Batangas na, southern Tagalog na. So sa Batangas, mauubos na sana sila Laguna, Batangas, and southern Tagalog. So tumatawid sila dyan, papunta sa Mindoro, dyan sila nagpapalakas. Para isang tawid lang, nandito na sila sa southern Tagalog. Opo. At malinaw po yung mga sinabi ng mga magulang. Mga nanay na mismo po ito, ng mga anak na na-recruit nga, na binanggit nga po nila itong mga makakaliwang grupo, Kabataan Party List, Gabriela at iba pang yung anak bayan po na mga organisasyon na sinasabing sinalihan ng kanilang mga anak at later on ay nakita na lang, nalaman na lamang po nila na nasa kabundukan po sila. Chairman, ano po ba ang dapat gawin? Ang tama ho ba ang gagawin yung hakbang na gagawin po ng mga magulang na dapat sampahan na po itong kaso? At ano naman po magiging implikasyon nito? Ay mawawala na po ba yung mga party list na yan sa Kongreso lalo't sila nga ay nakaupo ngayon sa pwesto? Alam nyo, para malaman ng ating mga taong bayan na nakikinig ngayon, siyempre gustong kasuhan ng mga magulang yung mga party list na yon. Pero for the information of everybody po, nung 2019 pa po, 6 years ago, magse 7 years ago na, kinasuhan na po ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas through the Office of the Solicitor General. Nakapirma lahat ng State Solicitor at Associate Solicitor, Assistant Solicitors. Sa kaso, laban dito sa Gabriela at laban sa Kabataan Party List, kinasuhan nila ito sa COMELEC. Dahil nga nagre-recruit sila ng mga kabataan at meron sila mga miyembro na napapatay at nahuhuli bilang NPA, teroristang NPA, kinasuhan mismo ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas sa COMELEC. Ang problema, hanggang ngayon, nakapending pa rin sa COMELEC, di ba? Kaya nga masabi ko nung Mayo, last year, ang sabi ng COMELEC, ang Duterte Youth Party po, kinasuhan ng mga makakaliwang grupo, kaya po hanggat hindi pa po nare-resolba, hindi pa po kayo makakaupo. Yung mismo mga makakaliwang grupo na nagkaso sa amin, kinasuhan mismo ng Republika ng Pilipinas about terrorism, di ba? Nakaupo naman sila. Yung Gabriela nga, talo, pinaupo pa. Yung ACT teachers nga, na-convict na yung congresswoman nila. Pagdadala ng mga kabataan sa NPA area, na-convict na ha. Pinaupo pa rin, di ba? Kaya nga masabi natin, hindi na kailangan kasuhan Nandun na yung kaso, pending na po yung mga kaso. Hindi lang ina-actionan ng COMELEC. At doon sa sinasabi ng ng magulang na napatayan ng anak, tama po yan. Kasalanan po talaga ng Kabataan Party List yan. At napaka-ipokrito ng Kabataan Party List para sila po yung manawagan ng hustisya ngayon. Kayo ang nag-recruit sa anak nila para madala sa bundok. In-indoctrinate nyo, ginawa nyong teroristang NPA. Ngayon na napatay bilang NPA, kayo pa mananawagan ng hustisya.